Pilipini, may isang pangakong sa puso ay tinig. Hindi matitinag, hindi mabubura, sandigan ng bayan, gabay sa tuwina. Bigwas News Philippines, boses ng bayan, sa bawat balita, katotohanan ng laman. Media at produksyon, tapat na serbisyo, lingkod na katotohanan sa mandako ng mundo. Mula sa lansangan hanggang sa himpapawid, ang tunay na kwento aming ihahatid. Walang kinikilingan, walang itatago, dahil sa Bigwas News ang tama ang plano. Bigwas na tumatama sa maling balita, liwanag sa dilim, pag-asa ang dala. Sa bawat pag-ulat, dangalang kaakibat, para sa Pilipino, kami ay laging mula. Bigwas News Philippines, boses ng bayan, sa bawat balita, katotohanan ng laman. Media at produksyon, tapat na serbisyo, lingkod ng katotohanan, saan mang dako ng mundo. Bigwas News Philippines, katotohanan, serbisyo, Pilipino. Arcada. Bigwas Balita. Magandang hapon mga kabigwas. Samahan niyo ako ngayong hapon para sa Arangkada Bigwas Balita. Ako ang inyong makasama, Kabigwas Joseph Oliveros. Ang oras natin ganap ng alas 4:30 ng hapon. Sa ating mga balita, para sa mga ulo ng ating mga balita, Arcada. Bigwas Balita. Headlines. Philippine National Volleyball Federation nagsagawa ng pagsasanay sa mga technical officials ng Palawan. Pamalaang Panlalawigan at Drugman Drug House pumirma ng kasunduan para sa medical assistant ng mga Palawenyo. Mga kawani ng Pamalaang Panlalawigan at MDRRMO sa sur ng Palawan sumailalim sa oil spill response training. Matapos mag-viral sa social media, Santa Monica National High School naghigpit sa seguridad. Karagdagang Blue Guard ipinatupad. Rank number 1 most wanted person arestado sa lungsod ng Puerto Princesa. Balikatan 41 kasado na sa Puerto Princesa, Palawan para ngayong taon. Mga opisyal ng Western Command nakahanda na. At sa ating balitang national, fare hike sa public utility vehicles o PUVs, suspendido muna, abiso ng LTFRB. Sa detalye ng ating mga balita,
Philippine National Volleyball Federation nagsagawa ng pagsasanay sa mga technical officials sa lalawigan ng Palawan. Sumailalim sa isang linggong pagsasanay ang mga technical officials at kawani ng Provincial, Municipal at City Sports Office sa Palawan para sa larong volleyball sa pangunguna ng Philippine National Volleyball Federation sa pakikipagtulungan ng pamalaang panlalawigan ng Palawan. Ang naturang pagsasanay ay nagsimula nitong March 16 na magtatagal hanggang March 20 sa VGR Hall ng Kapitolyo. Pangunahing layunin nito na maging national referee candidate ang mga technical officials sa Palawan upang maging ganap na mga accredited referees ng Philippine National Volleyball Federation. Nagsagawa rin ng refresher course para maipaalam sa mga partisipante ang mga update sa larangan ng larong volleyball. Nagsilbing tagapagsanay sina Ginoong Yul C. Binosa at Ginoong James Oliver Mora na pawang mga international volleyball referees. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng Provincial Sports Division ng Pamalang Panlalawigan sa pangunguna ni Sports Program Manager Rexel Rosauro. Matatandaang ginanap noong nakarang taon ang first Governor's Cup Inter-Municipal Volleyball Tournament na isa sa mga itinaguyod na programa ng lokal na pamalaan sa ilalim ng kanilang programang Palawan Plus. Development agenda sa ilalim ng sports development upang mahubog ang sportsmanship ng mga kabataang Palawenyo. Sa iba pa nating mga balita, pamalaang panlalawigan at Drugman Drug House pumirma na ng kasunduan para sa medical assistant ng mga Palawenyo. Bunsod na rin ng layuning mapaigting ang serbisyong pangkalusugan sa Palawenyo ay nilagdaan na ng pamalaang panlalawigan ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan nito at ng Man of All Trades Industry o Drugman Drug House na ginanap sa Kapitolyo noong March 17. Batay sa nasabing kasunduan na nilagdaan ni na Governor Ami Alvarez at Drugman General Manager Felix Lau, layunin umano nila na mapalawak pa ang akses ng mga mamamayan sa abot kaya at agarang serbisyong medikal. Kabilang na ang pagbibigay ng mga gamot, maging ang medical supplies. Sa ilalim ng MOA, maaring makakuha ng kinakailangang gamot at supply ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa pamamagitan ng guarantee letter na ipagkakaloob ng pamalaang panlalawigan na magsisilbing garantiya sa pagbabayad ng kanilang mga pangangailangang medikal. Ayon naman kay General Manager Lau, hindi na mahihirapan ang mga pasyente lalo na sa pag-canvas ng presyo ng gamot dahil magtatalaga sila ng dedicated staff para agad itong asikasuhin. Samantala, sasailalim naman sa assessment at validation ang mga social workers ng pamalaang panlalawigan ang mga kwalipikadong benepisyaryo para mabilis at maayos na proseso. Sa iba pa nating mga balita, mga kawani ng pamalaang panlalawigan at mga MD-RRMO ng Sur ng Palawan sumailalim sa Oil Spills Response Training. Sumailalim sa 5 araw na Oil Spills Response Training ang mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, Palawan SICRAP at mga municipal mula sa Southern Palawan. Ginanap ito sa Persar Hotel sa lungsod ng Puerto Princesa.
Ang naturang pagsasanay ay pinangunahan ng Philippine Coast Guard District Palawan sa pamamagitan ng Marine Environment Protection Enforcement and Response Group na nilahukan ng 26 na kinatawan mula sa mga nabanggit na tanggapan. Layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang kakayahan ng mga kalahok sa agarang pagtugon sa mga insidente ng oil spill at iba pang banta sa karagatan, kabilang ang mga pamamaraan sa paghahanda, pagpigil at pagkalat ng langis at pagsasagawa ng response operation. Bilang bahagi ng pagtatapos ng pagsasanay ay nagsagawa rin ng simultation exercise nitong March 13 sa Puerto Princesa City, Baywalk, kung saan ipinakita ang aktwal na demonstration ng paggamit ng spills bombs upang mapigilan ang paglawak ng tumagas na langis sa tubig. Ipinakita rin sa aktibidad ang paggawa ng improvised bombs gamit ang mga materyales tulad ng bunot, ng nyog, nipa, at mga walang lamang bote bilang alternatibong kagamitan sa oil spills containment. Ang nasabing pagsasanay ay bahagi rin ng advokasya ng pamalang panlalawigan na mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya at LGU sa agarang pagtugon sa mga ganitong sitwasyon. Matapos mag-viral sa social media, Santa Monica National High School naghigpit sa seguridad. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga naka-duty na security personnel, nagpaaga ang pag-awat sa isang gulo na kinasangkutan ng ilang estudyante at isang outsider sa loob ng Santa Monica National High School noong Lunes ng gabi. Noong March 16 ito Naganap ang insidente bandang alas 6:55 ng gabi sa ilalim ng pangangasiwa ng team leader ng Anti-Crime Task Force na si Abstract. Sakto sa oras ng uwian ng mga mag-aaral. Ayon sa incident report, napansin ng mga tauhan ang biglang pagtakbo ng mga estudyante pabalik sa loob ng paaralan. Sa takot ay agarang inimbestigasyon, natagpuan ng isang biktima na kinilala si alias na Renz, isang minor de edad at mag-aral ng nasabing paaralan. Nagtamo ang biktima ng mga galo sa ulo malapit sa kanyang tenga. Dahil sa kakatapos lang nakaramdaman, nakaranas din ng pagkahilo ang biktima matapos ang pag-atake. Agad na nakipag-ugnayan ang security team sa Health Emergency Response Office o HERO at sa mga pulis ng Police Station 2 na nakatalaga sa Barangay Santa Monica Hall para sa medical at tulong sa seguridad. Inilala ng mga tumugong team ang 4 na individual na sangkot sa panununtok na pawang mga residente rin ng nasabing barangay. 3 sa mga ito ay kapwa estudyante ng Santa Monica National High School na may edad 17 habang ang ika-4 ay kinilalang si Luis Anthony Barry, 20 anyos at hindi estudyante ng paaralan. Outsider pala ito. Sa pag-aresto sa mga sospek, nakuha ng security team ang isang pitsakorno mula sa kanilang posisyon. Ang mga sospek ay agad na itinin over sa mga barangay tanod ng Santa Monica at mga opisyal ng PNP Police Station 2 para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang kapulisan at ang magulang ng biktima sa galing at bilis ng pagresponde ng mga tauhan na nakatulong upang masiguro ang kaligtasan ng ibang mga mag-aaral.
Inaasahang magsasagawa ng pagsusuri ang administrasyon ng paaralan at ang mga lokal na otoridad sa mga protokol at seguridad, lalo na't may nasangkot na outsider sa paligid ng campus. Advertise muna tayo mga kabigwas. Magbabalik tayo makalipas lang ang ilang paalala. Ikaw ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan? May lupa pero tax declaration lang ang hawak? May hinanang property mula sa magulang na gusto ay pa-transfer ang titulo sa iyong pangalan. May nawawalang titulo at kailangang i-verify sa Registry of Deeds. Magpapa-survey, subdivide o magpapasukat ng lupa. Pero wala kang oras o panahon para asikasuhin ang mga ito. Walang idea kung papaano ang proseso. At higit sa lahat, hanap mo ba ang mapagkakatiwalaan, legit at subok na ang serbisyo? Sagot ka namin dito sa J&Q Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235 Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon City. Kami ay sertipikado na gumanap upang magsegowa ng mga serbisyong may kinalaman sa lupa o property na pinagtibay ng DTI, BIR, Mayor's Office at iba pang mga partner agencies. Mayroon din kaming legal expert o attorney at property expert para magbigay serbisyo. Bilang katunayan, narito ang ilan sa ating mga thankful clients na ating naserbisyohan mula pa noong taong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman huwag na magpatumpik-tumpik pa, kumonsulta na sa J&Q Docs Land Titling Services. Nakakasiguro ka sa tapat, mura, at dekalidad na serbisyo. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, rank number 1 most wanted person arestado sa lungsod ng Puerto Princesa. Isang matagumpay na joint operation ng mga otoridad ang humantong sa pagkakadakip ng rank number 1 most wanted person sa antas ng lungsod ng Puerto Princesa noong March 18, bandang alas 8:40 ng gabi sa barangay San Pedro. Ang naarestong individual ay kinilalang si Mr. Bong, residente ng barangay Apurawan sa bayan ng Aborlan, Palawan. Ang operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Police Station 1 sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Noel Manalo. Katuwang ang 2nd Special Operation Unit ng Maritime Group. Isinilbi ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noong March 16 ni Hon Judge Arlene Bayoga Gilen, presiding judge ng Family Court Port Judicial Region Branch 13 ng Puerto Princesa City. Nahaharap ang akusado sa dalawang 2 counts ng sexual assault sa ilalim ng Article 266-A2 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 5B ng Republic Act number 7610 na sinundan ng Republic Act number 11648. Ang mga kaso ay may criminal case number
45199 at 45200. At may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos bawat count. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 1 para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. At makaharap sa hukumang naglalabas ng warrant. Muling binigyang diin ng Puerto Princesa City Police Office ang kanilang dedikasyon sa pagpapaingting ng kampanya laban sa mga wanted na personalidad upang matiyak na makamit ang hustisya. Sa iba pa nating balita, Balikatan 41 kasado na sa Puerto Princesa City, Palawan. Para ngayong taon, mga opisyal ng Westcom nakahanda na. Bilang paghahanda para sa darating na Philippines-United States Exercise Balikatan 41 2026, ay pinangunahan ni Police Colonel Christine M. Tabdi, City Director, ang isang koordinasyon meeting at tinanggap si Captain Kenneth C. Losanes, Philippine Navy General Staff Course, Assistant Chief of Unified Command, Staff of the Joint and Combined Training o U8. Kabilang na ang mga kinatawan mula sa Western Command, Westcom, sa kanilang ginawang pagbisita sa Puerto Princesa City Police Office, Barangay San Pedro de sa lungsod ng Puerto Princesa noong Miyerkules, March 18. Ang nasabing pulong ay nakatuon sa mga mahalagang detalye ng pagsasanay na nakatakda mula Abril 20 hanggang Mayo 8 ngayong taon. Kabilang na ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng Sandatahang Lakas o AFP at ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ng PNP. Sinaklaw din ng natapos na talakayan ang mga schedule ng aktibidad sa loob ng Westcom Joint Operation Area o JOA. Gayon din ang mga kinakailangan sa seguridad, koordinasyon at suportang lokal. Binigyang diin din ng magkabilaang panig ang interoperability, kabilang ang operasyon upang matiyak na maayos ang pagsasagawa ng joint activity. Sa nasabing aktibidad, nagresulta ito ng mas malinaw na koordinasyon, pagtukoy ng mga responsibilidad sa pagitan ng Westcom maging sa tanggapan nito. Iniyak ang buong suporta para sa ligtas at matagumpay na pagpapatupad ng Balikatan 41 2026. At para sa ating balitang nasyonal, fare hike sa mga public utility vehicles o PUVs, suspendido muna, abiso ng LTFRB. Nasa labas ng himpilan si Kabigwas Don Robert Ramiro. Samantalang suspendido ang mga desisyon sa pag-aproba ng fare adjustment para sa mga provincial PUV, Metro Manila PUV, P2P Bus, PUJ, TNBS at Airport Taxi Services. Ito ang ipinabatid ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB na abiso sa publiko bilang pagtugon sa direktiba ng gobyerno na ipagpaliban ang pagpapatupad ng taas pasaheng nabanggit para masusing mapag-aralan ang epekto nito sa mga pasahero at sektor ng transportasyon sa bansa. Sa naturang anunsyo ng LTFRB, epektibo na sa lalong madaling panahon ang nasabing suspensyon na mananatili hanggang sa karagdagang abiso nito sa ilalim ng gabay ni Department of Transportation DOTR Secretary Giovanni Lopez at sa pamumuno ni LTFRB Chairman Attorney Vigor D. Mendoza II. Ayon sa LTFRB, binibigyang pagpapahalaga nito ang kaligtasan, kaginhawaan at kapakanan ng publiko. Kaya patuloy itong magsusuri sa mga pamamaraan na makabubuti sa kapakanan ng mga tsuper, operator at mga pasahero.
Hinimok din ni LTFRB ang madla na panatiling umantabay at tumuon lamang sa mga opisyal na abiso o paunawa nito para sa mga susunod na isasagawa nitong aksyon at desisyon kaugnay sa usaping ng PAIR adjustment. Mula sa Metro Manila, Roberto Villegas nag-uulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Dalawang ayos lang, Robert, di ba? At yan ang mga balita nating nakalap ngayong hapon. Ako ang inyong nakasama, Kabigwas Joseph Oliveros, para sa Arangkada Bigwas Balita. Magandang hapon.